Welcome to Donmar TV News Channel. Dumating sa Pilipinas ang 365,040 doses ng Pfizer COVID vaccine. Ang nasabing mga bakuna ay bagay pa rin ang binili ng gobyerno. Pinangunahan ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. at US Charge d'Affaires John Lo ang pagsalubong sa nasabing mga bakuna kagabi nang lumapag naman sa NAIA Terminal 3. Ang 51,000 mahigit ay dinala naman sa Cebu, habang yung dadalhin naman sa Davao Province ay mahigit din 51,000. Sinabi ni Secretary Galvez, karamihan sa mga bagong dating na bakuna ipamamahagi daw sa mga lugar na hindi pa nakakatanggap naman ng Pfizer vaccine. Samantala, sunod na mga yung tututukan ng pamahalaan ang pagbili pa ng mga bakuna na gawa naman ng Amerika na Pfizer at Moderna. Kasunod dito ng nalalapit na pagkumpleto ng napagkasunduang supply ng Sinovac vaccines mula naman sa China para masustain ang nagpapatuloy na vaccination program nito. Maliban dito, ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na ikinukonsidera din na magkaroon pa ng panibagong kasunduan para sa procurement ng mas marami pang doses ng Sinovac Biotech vaccine sa oras na makumpleto naman ang Pfizer at Moderna doses. Ayon kay Galvez, sisimulan na sa susunod na buwan ang pick-up ng delivery ng nasa 5 million na doses ng Pfizer-BioNTech na una nang lumagda sa isang kasunduan ng pamahalaan para sa 40 milyong doses ng Pfizer vaccines at sa isa pang mga kasunduan kasama naman ang mga pribadong sektor para sa procurement ng nasa 20 million na Moderna vaccines. Sa kabuuan, nasa 4.3 million doses na ng Moderna vaccines at 4.2 million naman na doses ng Pfizer vaccines ang natanggap na ng bansa. Una na rin nakapag-secure ang pamahalaan ng nasa 25 million doses ng Sinovac vaccines kung saan nasa 21.5 million dito ang dumating na sa Pilipinas. Kapapasok lamang na balita na kinumpirma mismo ng Publicus and Asia Incorporated na pumangalawa na ang dating senador na si Bongbong Marcos sa 2022 top list presidential bid. Ito ang naging eksklusibong balita na ilabas ng Publicus Asia Incorporated sa kanilang official website. Kumpirmadong tumaas ng halos 5 pwesto ang naging resulta ng Publicus Asia Incorporated kung saan ay naka-second on the list na ang dating senador na si Bongbong Marcos sa mga napipisil maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Nagkaroon ng pagresponde ang mahigit sa 20,000 online voters na isa sa naging participant ng Publicus Asia Incorporated. Sa naging resulta ng pahayag na tatanging 0.1 lamang ang merge difference sila Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio at ng dating senador na si Bongbong Marcos. Ayon nga sa naging resulta ng parehas silang nakakuha ng above 14% na boto at hindi na nakapagtataka na sila ang naging top 2 sa listahan ng 2022 presidential bid ng Publicus Asia Incorporated. Yun na nga mga kababayan, malaki na di mo na ang posibilidad na si dating senador na si Bongbong Marcos na maaaring maupo sa Malacanang bilang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito kasi ang naging resulta ng botohan ng Publicus Asia Incorporated kung saan ay tumaas nga ng 5 pwesto ang naging overall ranking ng dating senador. Sa nasabing resulta ng pahayag ay kinumpirma nila na si dating senador na si Bongbong Marcos ay nagkaroon na ng mahigit sa 14% merge rating para siya ay tanghalin bilang isa sa mga naging top list ng 2022 presidential bid ng Publicus Asia Incorporated. Sa naging resulta na naging pahayag na ito ay nangunguna pa rin sa nasabing online poll ang Davao City Mayor na si Sara Duterte Carpio na hindi na bago sa listahan na ng pakaraming poll survey online. At ito na nga ang naging official list ng mga listahan kung saan ay sila ang mga napipisil ng mga Pilipino na susunod sa Presidential Republic of the Philippines sa pinagsama-samang boto mula NCR, North Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao ay nanguna sa Presidential bid 2022 national election ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na nakakuha ng 14.6% total votes. At sumunod naman sa kanya ang dating senador na si Bongbong Marcos na nakakuha ng 14.5% total votes. Na kung ikukumpara nga sa nakuhang total votes ng presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ay may 0.1 lamang ang lamang ng dalawa sa isa
isa't isa. Sumunod naman kang dating senador na si Bongbong Marcos ang very controversial mayor ngayon ng Manila City na si Manila City Mayor Isko Moreno na nakakuha naman ng 12.7%. Sumunod naman sa kanya ang current Vice President ng Republika ng Pilipinas na si Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 10%. Laglag naman sa top 4 ang very controversial senador ngayon na si Senador Emmanuel Manny Pacquiao na nakakuha lamang ng 9.3%. Sumunod naman sa kanya si Grace Poe na may 7.9% at sumunod naman sa listahan si Vicente Tito Soto na nakakuha ng 7.7%. Panghuli naman sa listahan ay si Senator Bongo na nakakuha ng 5.4%. And sa bagong survey na inilabas ng non-government organization na Publicus Asia Incorporated ay kanilang kinumpirma na malaki na magiging posibilidad na isang Marcos muli ang magiging susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. From 4.7% ay umusong ng 14.6% pataas ang naging presidential poll rating ng dating senador na si Bongbong Marcos. Ayon nga di umano sa marami sa ating mga kababayan ay hindi di mo nakapagtataka kung muli siyang maiboto ng marami sa ating mga kababayan na naniniwala na ibalik sa mga Marcos ang Malacanang ang mapamahala sa buong bansa. Tulad ng dati ay hindi pa rin nakakakuha ng top rating si Vice President Leni Robredo sa kahit anumang presidential poll survey online. Ayon nga mismo sa naging resulta ng pahayag ay kaapat lamang si Vice President Leni Robredo sa mga napipisil ng mga ilang Pilipino sa susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Matatandaan di mo rin nauwi sa dayaan ang naging 2016 vice presidential election sa pagitan ng dating congressman na si Leni Robredo at senador noon na si Bongbong Marcos. Marami nga sa ating mga kababayan ngayon na nagsasabi na tila hindi na mananalo sa susunod na eleksyon si Vice President Leni Robredo, gayong ilang survey na ang nakapaglabas ng hindi pa rin siya pinipili ng mas marami sa ating mga kababayan sa kahit anong presidential survey online. Ganun pa man ay maaaring win-win situation nga daw di umanong may tuturing ang naging resulta ng bagong Publicus Incorporated survey kung saan ay dalawa sa pinaka napipisal na marami sa ating mga kababayan ang nanguna sa 2022 presidential bet. Nandito nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, gayon din ang dating senador na si Bongbong Marcos kung saan ay perfect combination nga daw di umano sa darating na 2022 national election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay kanilang sinasabi na talaga naman daw na wala di umano makakatalo sa dating senador na si Bongbong Marcos at sa presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa darating na 2022 national election. Kasi nga daw ay sila lang di umanong dalawa ang susuportahan ng taong bayan kasi nakikita ng marami sa ating mga kababayan kung gaano kabuting tao itong dalawa at kung gaano katotoo at tunay ang pagmamahal ng mga ito sa ating mahal na bayan. Kaya ngayon pa lamang daw ay sisiguraduhin na nila na ibibigay nila ang kanilang buong suporta para di umano'y masigurado nila ang pagkapanalo ng dalawang ito sa darating na 2022 national election. Kasi ayon di umano sa marami sa ating mga kababayan na having both of them as our next leaders in the Republic of the Philippines is also the same thing as securing the brighter future of our country. Kaya naman daw ay payo na marami sa ating mga kababayan sa mga gustong kumalaban sa dalawang ito na wag na lamang daw nilang ipagpatuloy ang kanilang planong tumakbong pangulo sa darating na 2022 national election kasi nga daw ay mag-aaksaya lang sila ng kanilang lakas, pera at panahon kasi hindi naman daw talaga sila mananalo kasi hindi daw di mo na sila susuportahan at iboboto ng marami sa ating mga kababayan kasi alam na nila ngayon pa lamang kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan, iboboto at susuportahan sa darating na 2022 national election. At ayon nga sa kanila ay ang mga tao doon na ito ay walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos at ang presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio.